Ang kwentong ito ay katang-isip at ginawa para sa libangan lamang. Ang mga pangyayari, lugar, at tauhan ay hindi batay sa totoong buhay at hindi layong maghikayat ng mapanganib na gawain. Kung ikaw ay madaling kabahan, mas mabuting panoorin ito sa maliwanag na lugar o may kasama. Ang layunin ng video na ito ay maghatid ng kapanapanabik at nakakatakot na karanasan habang sumusunod sa ligtas at angkop na pamamaraan para sa YouTube. Ang gabi ay napakadilim at ang hangin sa maliit na baryo ay malamig, halos nagdadala ng pahiwatig ng panganib. Ang mga puno sa paligid ay naglalabas ng anino na parabang gumagalaw ng may sariling buhay, at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, nag-iwan ng kakaibang liwanag sa makipot na daanan. Sa gitna ng katahimikan, may tunog ng mga sanga na napapaspas sa bawat paggalaw ng hangin, at may kakaibang amoy ng alabok at kahoy na nasunog sa paligid. Ang kapaligiran ay hindi karaniwan, ramdam ng sinumang makakapasok dito ang bigat ng hindi maipaliwanag na presensya. Si Marco, isang binatang manunugis, ay nakatayo sa gilid ng kabubatan. Ang kanyang mukha ay may halo ng takot at determinasyon, habang hawak niya ang kanyang supot na puno ng mga bagay na kakailanganin niya sa kanyang trabaho kinabukasan. Ngunit sa halip na mag-focus sa kanyang normal na gawain, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na bahagi ng kabubatan, ramdam niya ang kakaibang presensya na tila sumusubaybay sa kanya. Sa bawat hakbang niya patungo sa bahay, naririnig niya ang kakaibang paghinga sa likod ng mga puno, isang tunog na hindi mula sa tao o hayop. Ang baryo ay tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nakatagong tensyon. May mga kwento ng mga nawala sa gabi, ng mga bagay na nakakita sa mga tao, ngunit hindi nakikilala ng sinuman. Ang mga matatanda sa baryo ay palaging nagbabala, ngunit si Marco, bagamat maingat, ay hindi ganap na naniniwala sa mga kwento. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag, isang halo ng kaba, takot, at pag-usisa. Habang naglalakad siya sa gilid ng kabubatan, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa malayo. Hindi ito parang karaniwang ilaw, ang liwanag ay may kulay na halos itim at asul, at tila naglalakbay sa hangin at sa mga puno, bumabalot sa paligid ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang bawat paghinga niya ay nagpapabilis, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang may kakaibang bagay sa paligid, isang nilalang o puwersa na hindi niya maintindihan. Biglang may narinig siyang tinig, isang boses ng bata na nagmumula sa kadiliman. Halika, sumama ka sa akin. Ang bulong ay banayad, ngunit may kakaibang kapangyarihan na parang humihila sa kanyang isipan. Si Marco ay napahinto, hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang isip ay puno ng tanong, sino ang bata? Bakit siya tinatawag? At ano ang nakatago sa madilim na kabubatan na iyon? Sa puntong iyon, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang likod, at ang mga anino ng puno ay tila gumagalaw ng may sariling intensyon. Ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat, bawat paghinga ay puno ng kaba. Alam niya na ang gabing ito ay iba, may mga bagay na hindi karaniwan ang nagaganap, at kahit gaano niya pilitin ang sarili, ramdam niya ang hindi nakikitang mata na nakamasid sa kanya. Habang sinusundan niya ang liwanag, napansin niyang may maliit na daanan sa gitna ng mga puno, isang landas na parang bihira lamang madaanan ng tao. Ang daanan ay may kakaibang aura, ang hangin ay malamig, ang mga tunog ay pinipigil ng katahimikan ng gabi, at ang bawat tunog ng yapak niya ay nagiging malinaw sa paligid. Ang pakiramdam ng presensya ay tumataas, parang may sumusunod sa kanya sa bawat galaw. Paglapit niya sa daanan, nakita niya ang anino ng isang bata na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Ang bata ay may halo ng liwanag at kadiliman sa mata, at ang kanyang ngiti ay banayad ngunit may kakaibang lihim. Huwag kang matakot, bulong ng bata, ngunit ang tinig ay may kakaibang tunog, tila nagmumula sa isang mas malalim na mundo. Si Marco ay hindi makagalaw, ramdam ang bigat ng gabi at ang misteryo na bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kakaibang tunog sa ilog, isang halong sigaw at malakas na hampas ng tubig. Ang tunog ay malayo ngunit malinaw, nagmumungkahi ng isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang nakaraan niya. Ang bata ay kumindat sa kanya, at si Marco ay napaisip, ano ang koneksyon ng bata sa tunog at sa misteryo ng kabubatan. Ang bawat tanong ay nagdudulot ng mas matinding kaba, at ang bawat sagot ay tila mas nakakapangamba.
Ang eksenang ito ay nagtapos sa cliffhanger. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng bata, nakatingin sa kabubatan at ilog, ramdam ang hindi maipaliwanag na presensya, at alam niyang may darating pang mas malalim at mas nakakakilabot na pangyayari. Ang bawat minuto ng gabing iyon ay nagtatakda ng stage para sa mas malalalim na kabanata, at ang manonood ay iwan sa matinding suspense, naghihintay sa susunod na pangyayari. Ang kagubatan ay hindi na lamang isang lugar na puno ng mga puno at sanga. Tila may sariling buhay ito, may sariling isip at intensyon. Sa bawat hakbang ni Marco, ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin, parang may bumabantay sa kanya sa bawat galaw. Ang tunog ng kanyang yapak sa basang lupa ay nagiging malinaw sa paligid, at ang malamig na hangin ay dumarampi sa kanyang balat na parabang may humihipo sa kanya mula sa dilim. Kahit na ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga, hindi nito natatanggal ang pakiramdam ng misteryo at panganib na nakapalibot sa kanya. Ang bata na nakatayo sa ilalim ng puno ay patuloy na nakatingin sa kanya, at sa bawat paggalaw ni Marco, tila sinusubaybayan niya ito ng mas mabuti. Ang glow sa mata ng bata ay hindi lamang simpleng liwanag, may kakaibang enerhiya na nagmumula rito, parang isang senyales o babala. Si Marco ay nakaramdam ng halo ng takot at kuryosidad. Hindi niya maintindihan kung ang bata ay kaibigan, kaaway, o isang tagapagbantay ng mga lihim ng kabubatan. Bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, may narinig siyang tunog ng pag-ikot ng mga dahon at pag-agos ng tubig. Ang ilog sa gilid ng kabubatan ay hindi karaniwan ng tunog, parang may mas malalim at mas malakas na presensya sa ilalim ng tubig. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng gabi, ang bigat ng misteryo na bumabalot sa lugar. Si Marco ay napaisip sa mga kwento ng matatanda sa baryo, mga kwento ng mga nilalang na naglilihim sa kabubatan, ng mga bata na naglalaho sa gabi, at ng mga puwersa na lampas sa kakayahan ng tao. Habang lumalalim ang gabi, ang bata ay unti-unting lumapit kay Marco, at sa bawat hakbang, ang glow ng kanyang mga mata ay lumalakas. Tila ba may kaalaman siya na hindi ibinabahagi, at may layunin na hindi pa malinaw. Ang bata ay nagbigay ng kakaibang senyales, isang maliit na palad na naglalabas ng liwanag patungo sa ilog. Ang liwanag ay tumagos sa dilim, at sa sandaling iyon, may lumitaw na anino sa gitna ng tubig. Ang anino ay mabilis at hindi maipaliwanag, parang may nilalang na dumaan sa pagitan ng tubig at hangin, na hindi nakikita ng buo, ngunit ramdam ang presensya. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang isip ay punang tanong, ano ang nilalang na iyon? Bakit ito lumitaw sa sandaling iyon? At ano ang kaugnayan ng bata sa misteryosong presensya? Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa kanyang katawan, isang halo ng takot, pag-aalala, at pagkamausisa. Ramdam niya na ang kabubatan ay puno ng lihim na hindi niya lubos na mauunawaan, at na sa bawat hakbang niya, mas lumalalim ang misteryo. Upang maunawaan ang nangyayari, naalala niya ang kanyang sariling buhay. Si Marco ay isang binatang manunugis, lumaki sa baryong ito, ngunit palaging may pakiramdam na ang kabubatan ay may itinatagong kwento na hindi niya naranasan. Ang kanyang pamilya ay may kwento ng mga kababalaghan, ng mga nawala sa gabi, ngunit laging itinuturing ito na mga alamat lamang. Ngunit ngayon, sa harap niya ang bata at ang kakaibang presensya sa ilog, naisip niya na baka may katotohanan ang mga kwento. Ang kanyang nakaraan, ang mga kwento ng pamilya, at ang mga babala ng matatanda ay nagtagpo sa isang malalim na pangyayari na hindi niya inaasahan. Sa bawat pag-usisa niya, may nararamdaman siyang kakaibang galaw sa paligid. Ang mga sanga ng puno ay parang gumagalaw ng may sariling layunin, at ang mga tunog ng hayop ay tila pumapangalawa lamang sa mas malakas na tunog ng hindi nakikitang nilalang. Ang hangin ay dumarampi sa balat niya sa kakaibang paraan, at ang liwanag ng buwan ay lumilikha ng mga anino na parang naglalakad sa kanya. Si Marco ay napapaisip kung siya ba ay nakikita o sinusundan ng mas maraming nilalang kaysa sa isang bata o anino lamang. Ang bata ay patuloy na nakatingin sa kanya, at biglang bumulong ng isang salita na hindi niya maintindihan. Ang tunog ay mabagal, may halong misteryo, ngunit may kakaibang impluwensya sa isip niya. Ramdam ni Marco ang kakaibang tensyon, ang bawat galaw ng bata ay parang may kahulugan, at ang bawat kisap ng liwanag ay nagdadala ng bagong pahiwatig. Parang may babala ang bata tungkol sa darating na panganib, ngunit hindi niya ito maunawaan.
Sa gilid ng ilog, may lumitaw na kakaibang anyo, isang anino na may hugis ng tao, ngunit hindi ganap na malinaw. Ang bawat galaw nito ay mabilis at hindi predictable. Si Marco ay natigilan, ang katawan niya ay nanginginig sa takot. Ang bata ay tumingin sa kanya at bumiti, tila may sinasabi na hindi niya naririnig sa salita, ngunit ramdam sa aura. Ang presensya sa ilog ay hindi lamang isang nilalang, ito ay puwersa, enerhiya, at misteryo na hindi pa niya nakaharap. Habang tumatagal, ramdam niya ang kanyang sariling pagbabago. Ang gabing ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang gabi sa kagubatan, ito ay isang karanasang magtatakda sa kanya para sa pamatagalan. Ang kanyang pananaw sa mundo, sa kagubatan, at sa mga tao sa baryo ay nagbago. Ang takot ay may halo ng pagkamangha, at ang misteryo ay naglalabas ng kakaibang curiosity na hindi niya maipaliwanag. Sa pagtatapos ng gabing iyon, ang bata ay kumindat kay Marco at biglang nawala sa dilim, iniwan ang binata na nakatayo sa tabi ng ilog, tahimik at punang tanong. Ang ilog ay bumalik sa normal na agos, ngunit ang anino at liwanag ay nanatiling nasa kanyang alaala. Ang hangin ay humina, ngunit may natitirang aura ng hindi maipaliwanag na presensya. Si Marco ay nakatingin sa punto kung saan nawala ang bata. Alam niyang may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa kanya, at ang bawat paghinga ay nagdadala ng suspense at pangamba sa susunod na kabanata. Ang eksenang ito ay nagtatakda ng stage para sa mas malalalim na pangyayari, mas kakaibang misteryo, at mas matinding suspense. Ang manonood ay iwan sa matinding curiosity, ano ang magiging susunod na hakbang ni Marco? Ano ang koneksyon ng bata sa mas malaking puwersa sa kabubatan? Ang bawat detalye ay nag-iwan ng tensyon na hahantong sa mas nakakakilabot na karanasan sa susunod na bahagi ng kwento. Ang gabi ay lalo pang lumalim at ang kagubatan ay tila nagiging mas buhay kaysa dati. Si Marco ay naglalakad sa makipot na daanan, bawat hakbang ay may kasamang kaba at pangamba. Ang glow sa mata ng batang babae ay patuloy na naglalaro sa dilim, tila nagbabantay at nagbibigay ng kakaibang babala. Ramdam ni Marco na bawat sanga, bawat anino, at bawat pagaspas ng hangin ay may intensyon, parang may nakamasid sa kanila, mas matindi kaysa sa nakaraang gabing iyon. Ang tunog ng mga hayop ay biglang huminto, at ang katahimikan ay naging mas mabigat, halos nakakaipit sa dibdib ng sinumang naroroon. Habang papalalim ang gabi, may naramdaman si Marco na parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balikat. Tumalikod siya ng bigla, ngunit wala siyang nakita. Ang batang babae ay nanatiling tahimik, ngunit ang liwanag sa kanyang mata ay lumakas, isang senyales na may mas malalim na nangyayari. Sa kabilang dako, may narinig silang malalakas na tunog mula sa kabilang bahagi ng kagubatan, parang mga yapak ng maraming nilalang na naglalakbay ng sabay-sabay. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan, at ang kaba sa dibdib ni Marco ay unti-unting tumataas. Sa kanilang pag-usisa, naalala ni Marco ang mga kwento ng matatanda sa baryo, mga usap-usapan tungkol sa mga manunugis na may kakayahang makakita ng hindi nakikitang puwersa, at mga batang nawawala sa kabubatan sa gabi. Ngunit ngayon, ramdam niya na ang mga kwentong iyon ay may halong katotohanan. Ang bata sa kanyang tabi ay hindi karaniwan, may halo itong kakaibang kapangyarihan, isang bagay na hindi niya lubos na mauunawaan. Ang bawat galaw nito ay may epekto sa paligid, at ang bawat kisap ng liwanag ay nagdadala ng mas matinding tensyon. Habang patuloy silang naglalakad, may narinig silang tunog mula sa ibang direksyon, parang may nagbabantay sa kanila mula sa mga itinatagong sulok ng kagubatan. Ang tunog ay parang halong yabag at bulong, nagmumungkahi na may higit pang presensya sa paligid, isa pang elemento ng misteryo na hindi pa lumalabas. Si Marco ay napaisip, may iba pa bang nilalang na nagmamasid sa kanila, at ano ang tunay na layunin ng batang babae? Ang bawat tanong ay nag-iwan ng matinding kaba sa dibdib niya, at ang bawat sagot ay tila mas lumalalim ang misteryo. Hindi nagtagal, may napansin siyang kakaibang marka sa lupa, mga yapak na hindi kahawig ng tao o hayop. Ang mga ito ay patuloy na naglilihim, nagtatago at nagpapakita sa kakaibang paraan. Ang bata ay nakatayo sa tabi ng mga yapak, tahimik, at tila alam ang ibig sabihin nito. Si Marco ay napaisip, ano ang koneksyon ng bata sa mga yapak na iyon? At paano ito nakaapekto sa misteryo na bumabalot sa kabubatan? Ang bawat tanong ay nagdudulot ng mas matinding kaba at pakiramdam ng panganib.
Sa sandaling iyon, may narinig silang sigaw mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, isang tunog na parabang nagmumula sa taong naliligaw o nagtatakbuhan. Ang tunog ay malakas ngunit hindi malinaw ang pinagmulan. Ang bata ay lumapit kay Marco, at sa kanyang ngiti ay may halo ng babala. "Hindi tayo nag-iisa," bulong niya. Ang pahayag ay nagdulot ng panibagong tensyon. Ang pakiramdam na may mas malakas at mas mapanganib na presensya sa paligid ay humigpit sa puso ni Marco. Habang sinusundan nila ang maliit na daanan, may napansin silang lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Ang kubo ay halata na matagal nang abandonado, ngunit may kakaibang aura na tila may naninirahan dito sa kabila ng katahimikan. Ang mga bintana ay basag, at may bahagyang ilaw na nagmumula sa loob, parang may nagmamasid. Si Marco ay napaisip, dapat ba silang lumapit o umiwas? Ang bata ay tumingin sa kanya at ngumiti ng banayad, ngunit may halong misteryo. Ang kakaibang enerhiya mula sa kubo ay nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga manunugis na nakakatagpo ng higit pang nilalang sa mga abandonadong lugar. Biglang may naramdaman si Marco na parang may humaplos sa kanyang likod muli, mas malakas kaysa sa dati. Tumalikod siya, ngunit wala pa rin siyang makita. Ang tunog ng hangin ay tila humina, at sa katahimikan, may narinig siyang bulong, "Halika, sundan mo kami." Ang boses ay malambing ngunit may halong banta, at si Marco ay napapaisip kung ito ba ay mula sa bata o sa mas malalim na presensya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kaba ay patuloy na tumataas sa bawat segundo. Sa sandaling iyon, may lumitaw na anino sa tabi ng kubo. Ang anino ay mabilis at hindi malinaw, may hugis ng tao, ngunit kakaibang galaw. Ang bata ay kumindat kay Marco at nagpakita ng kakaibang senyales, parang nagbababala sa kanya. Ramdam ni Marco na hindi lamang siya ang nakaharap sa panganib, may mas malalim na kwento na hindi pa niya nauunawaan. Ang bawat tanong ay naglalabas ng bagong misteryo, at ang bawat sagot ay nagdudulot ng mas maraming kaba at tensyon. Habang sila ay lumalapit sa kubo, napansin ni Marco ang mga marka sa pinto, mga ukit at simbolo na hindi niya maintindihan. Ang bata ay tumayo sa tabi niya, tahimik, at tila alam ang ibig sabihin ng mga simbolo. Si Marco ay napaisip, ano ang koneksyon ng bata sa kubo? At ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na iyon sa misteryo ng kagubatan? Ang bawat detalye ay naglalabas ng mas malalim na takot at kuryosidad, at ang bawat hakbang nila ay nagiging mas mabigat. Sa kabila ng lahat, ang bata ay patuloy na naglalakad, ang liwanag sa kanyang mata ay nagiging mas maliwanag, at ang aura ng misteryo ay lumalakas. Ang gabi ay tila humihina kasama nila, bawat tunog at anino ay may kahulugan, bawat galaw ng hangin ay nagdadala ng bagong tensyon. Si Marco ay ramdam ang kanyang sariling pagbabago. Ang gabing ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang gabi. Ito ay isang karanasang magtatakda sa kanya sa mas malalim na pangyayari at mag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang isip at puso. Sa pagtatapos ng eksenang ito, si Marco ay nakatayo sa tabi ng bata sa harap ng lumang kubo, nakatingin sa mga simbolo at anino, ramdam ang lumalaking presensya ng misteryo. Ang bawat galaw ng bata, bawat kisap ng liwanag, at bawat bulong mula sa dilim ay nagdudulot ng mas matinding suspense. Ang manonood ay iwan sa matinding curiosity, ano ang mangyayari sa loob ng kubo? Ano ang koneksyon ng bata at ng mga simbolo sa mas malalim na puwersa sa kagubatan? Ang bawat sagot ay magbubukas ng mas nakakatakot at mas misteryosong kabanata sa susunod na bahagi ng kwento. Ang hangin sa paligid ay humigpit, parang may humahawak sa bawat galaw ni Marco at humihinto sa kanyang bawat hakbang. Ang liwanag mula sa buwan ay nagiging malabo at bawat anino ay lumalaki, bumabalot sa kanya ng may sariling buhay. Ang batang babae ay tahimik, ngunit ang glow sa kanyang mga mata ay nagiging mas maliwanag, tila ba may mensahe na ipinapadala sa pamamagitan ng liwanag. Si Marco ay ramdam ang bigat sa kanyang dibdib, ang kaba ay hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay sinusundan ng isang presensyang mas malakas at mas mapanganib kaysa sa anumang naramdaman niya sa buhay. Habang sila ay lumalapit sa lumang kubo, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang balat, parang may humahaplos mula sa loob ng pinto. Ang mga tunog ng kagubatan ay biglang humina, at ang katahimikan ay nagiging mas mabigat kaysa dati.
Sa bawat kisap ng liwanag, may lumilitaw na anino sa loob ng kubo, mga hugis na hindi malinaw ngunit may malinaw na intensyon, parang may nagmamasid at naghihintay. Ang puso ni Marco ay mabilis na tumitibok, at ang bawat paghinga ay nagiging mas mabigat. Ramdam niya na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa misteryo, ito ay tungkol sa labis na panganib. Sa labas ng kubo, may mga galaw sa paligid, mga sanga na kumikilos kahit walang hangin, mga dahon na bumabalik sa kanilang dating posisyon kahit na naglakad siya, at mga tunog ng yabag na tila nagmumula sa dilim mismo. Ang batang babae ay tumingin kay Marco at ngumiti, ngunit may halo itong babala. Dito magsisimula ang tunay na pagsubok, bulong niya. Ang mga salita ay nagdulot ng panibagong tensyon. Ang pakiramdam na wala ng matatakbuhan o matataguan ay lumalala sa bawat segundo. Sa loob ng kubo, may kakaibang aura. Ang pader ay puno ng mga lumang marka, simbolo na hindi maintindihan, at ang hangin ay parang may humihikbi o humihinal sa bawat sulok. Si Marco ay nakaramdam ng kakaibang presensya, mas matindi kaysa sa mga anino sa kabubatan. Ang bawat galaw ng bata ay nagiging mas deliberate, at ang bawat liwanag sa kanyang mata ay nagmumungkahi ng mas malalim na misteryo. Ang pakiramdam ng panganib ay lumalawak sa bawat hakbang, at si Marco ay napapaisip kung paano siya makakaalis kung sakaling kailanganin. Biglang may narinig siyang malakas na pag-ikot ng bagay sa sahig, parang may dumadaan na mabigat na nilalang. Tumalikod siya, ngunit walang tao o hayop sa paligid. Ang tunog ay nagmumungkahi ng presensya na hindi nakikita, at ang bawat segundo ay nagdaragdag ng kaba. Ang bata ay nakatayo sa tabi niya, tahimik, ngunit ramdam ni Marco ang kakaibang impluensya mula sa bata. Parang may kapangyarihan ito na pumipigil sa anumang panganib na sumugod ng direkta sa kanila, ngunit hindi ganap na naipapaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, may nakita siyang mas maraming anino sa paligid ng kubo, mas malalaki, mas mabilis, at mas malabo ang hugis. Ang bawat isa ay nagdadala ng sariling tensyon, parang may nagmamasid sa bawat galaw ng katawan ni Marco. Ang bata ay lumapit sa kanyang kamay at nagbigay ng kakaibang senyales, parang may direksyon na dapat sundan, ngunit hindi malinaw kung saan. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng mas matinding kaba at kuryosidad, at ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat sa kanyang dibdib. Si Marco ay ramdam ang panibagong takot, ang pakiramdam na siya ay nakulong sa gitna ng isang puwersa na hindi niya maiwasan. Ang mga anino ay patuloy na naglalakad sa paligid, parang sinusubaybayan ang bawat galaw. Ang hangin ay humihikbi at may kakaibang tunog na parang bulong mula sa mga pader ng kubo. Ang bata ay tumayo sa tabi niya, at sa kanyang ngiti ay may halo ng babala at kaalaman. Si Marco ay nakaramdam ng halo ng takot at curiosity, alam niyang may mas malalim na misteryo na naghihintay sa kanila sa loob ng kubo. Sa gitna ng katahimikan, may narinig silang sigaw mula sa ilalim ng sahig, isang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang bata ay kumindat kay Marco at nagpakita ng kakaibang senyales, na parang nagsasabing, hindi pa rito nagtatapos ang panganib. Ang presensya ay nagiging mas malakas, mas malinaw, at mas hindi mapigil. Ang bawat tanong ay nagdudulot ng mas malalim na kaba, at ang bawat sagot ay mas nagtatago sa dilim. Habang tumatagal, naramdaman ni Marco na tila ang kubo at ang kagubatan sa paligid ay nagiging isang-isang organismo, isang puwersa na humihinga, nagmamasid, at may sariling intensyon. Ang bata ay nanatiling tahimik, ngunit ang glow sa kanyang mata ay nagiging mas maliwanag at mas misteryoso. Si Marco ay napaisip, ano ang tunay na layunin ng bata? Ano ang koneksyon ng lumang kubo sa misteryo ng kagubatan at sa presensyang naramdaman niya? Ang bawat tanong ay nagdudulot ng mas matinding suspense at kaguluhan sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, may narinig silang malakas na kaluskos sa itaas, parang may bumabagsak na bagay mula sa bubong ng kubo. Tumakbo si Marco patungo sa gilid, ngunit bawat hakbang ay parang mas pinipigil ng puwersa sa paligid. Ang bawat galaw ay nagiging mabigat at ang bawat hininga ay nagiging mas mahirap. Ang bata ay nanatiling tahimik, ngunit ang aura nito ay nagmumungkahi ng mas malalim na peligro. Ang bawat detalyeng nakikita at naririnig ni Marco ay nagdadala ng matinding kaba, na hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa manonood na nakasabay sa kanyang karanasan. Sa pagtatapos ng gabing iyon, si Marco at ang bata ay nakatayo sa loob ng kubo, nakatingin sa mga simbolo sa pader at sa mga anino sa paligid.
Ang presensya ay tila nagbabantay sa kanila, mas malakas at mas hindi maipaliwanag kaysa dati. Ang bawat galaw, bawat bulong, at bawat kisap ng liwanag ay nagdudulot ng mas matinding suspense. Ang manonood ay iwan sa matinding curiosity, paano makakalabas si Marco? Ano ang tunay na kahulugan ng bata at ng kubo? Ano ang susunod na panganib na kakaharapin nila? Ang bawat sagot ay magbubukas ng mas nakakakilabot na kabanata sa susunod na yugto ng kwento. Ang dilim sa loob ng kubo ay biglang naging mas mabigat, tila ba may kumikilos na puwersa sa bawat sulok, humihila sa bawat galaw ni Marco. Ang batang babae ay nakatayo sa kanyang tabi, tahimik, ngunit ang glow sa kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang tensyon, parang may alam siya na hindi pa naintindihan ni Marco. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Marco na parang ang sahig mismo ay unti-unting gumagalaw, parang bumabalik sa kanya ang bawat hakbang na ginawa niya. Ang kaba ay tumataas, bawat hininga ay nagiging mabigat, at ramdam niya na wala siyang matatakbuhan o matatabuan. Habang sinusuri ni Marco ang paligid, napansin niya ang isang lumang bowl sa sulok ng kubo. Ito ay may kalawang at may mga ukit na halos matanggal na, ngunit may kakaibang aura, parang may laman na hindi dapat makita. Nang buksan niya ang bowl, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, at ang loob nito ay puno ng mga lumang dokumento at litrato. Ngunit sa mga litrato, may nakita siyang imahe na nagpatigil sa kanyang hininga. Isang larawan ng batang babae, ngunit sa mas matandang anyo, hawak ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag, may halong tao at aswang. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding takot. Ang batang babae ay hindi lamang misteryoso. Siya ay may koneksyon sa mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng baryo. Si Marco ay tumalikod at nakita ang anino sa loob ng kubo, mas malinaw kaysa dati, tila ba naglalakad patungo sa kanila. Ang batang babae ay kumindat sa kanya, at sa kanyang ngiti ay may halo ng babala at kalungkutan. Hindi ka na makakatakas, bulong niya. Ang pahayag ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Marco. Ang bawat galaw niya ay tila napipigil ng puwersa sa paligid, at ang bawat tunog ay parang nagmumula sa sariling takot niya. Ang manonood ay mapapaisip, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Sa mga sumunod na sandali, may narinig silang mas malakas na sigaw mula sa ilalim ng sahig, isang tunog na parabang mula sa maraming nilalang na nagtatangka na lumabas. Si Marco ay ramdam na unti-unti siyang nilulunod ng takot at kawalang magawa. Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ay parang mas pinipigil ng di nakikitang puwersa. Ang bata ay nanatiling tahimik, ngunit ang glow sa kanyang mata ay nagiging mas maliwanag at nakakatakot. Sa bawat kisap ng liwanag, may lumilitaw na mas maraming anino, mas malalaki, mas mabilis, at mas malabo kaysa dati. Sa gitna ng kaguluhan, may natuklasan si Marco. Ang mga simbolo sa pader ng kubo ay hindi lamang dekorasyon, ito pala ay mapa, isang gabay sa mas malalim na lugar sa ilalim ng lupa. Ang batang babae ay nagpakita ng kakaibang senyales, parang nagsasabing dito na ang susunod na yugto. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng panibagong takot, may mas malalim na panganib sa ilalim ng kubo, at siya ay walang sapat na paraan para protektahan ang sarili o malaman ang katotohanan sa mga anino. Biglang may narinig silang kaluskos sa kisem, parang may bumabagsak mula sa itaas. Tumalon si Marco sa gilid, ngunit ramdam niya na parang unti-unting tinataboy siya pabalik sa loob ng kubo. Ang bawat galaw ay nagiging mas mabigat, ang bawat hininga ay parang humihila sa kanya pabalik. Ang bata ay kumindat muli, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon, parang may babala na hindi niya naintindihan ng buo. Ang presensya sa paligid ay nagiging mas malinaw at mas hindi maipaliwanag, at si Marco ay ramdam ang labis na kawalang magawa. Habang papalalim sila sa mas mababang silid ng kubo, may nakita siyang mas maraming dokumento at larawan, ang ilan ay lumang litrato ng pamilya ni Marco, pati na rin ng iba pang bata sa baryo. Lahat sila ay may koneksyon sa misteryo ng batang babae. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malalim na kaba sa kanyang puso, hindi lamang siya ang nakatali sa kakaibang puwersa, kundi pati ang kanyang pamilya at mga kababaryo ay maaaring sangkot sa isang lihim na matagal nang itinago. Biglang nagliwanag ang mata ng batang babae nang mas maliwanag kaysa dati,
at isang anino ang lumitaw mula sa ilalim ng sahig, isang nilalang na mas malaki, mas mabilis, at mas kakaiba kaysa sa mga nakita niya dati. Ang bata ay ngumiti, parang may kasiyahan sa nakikita niyang reaksyon ni Marco. Ang bawat galaw ng nilalang ay nagdadala ng takot at tensyon, at ang bawat hakbang ni Marco ay nagiging mas mabigat. Ang manonood ay iwan sa matinding curiosity, ano ang susunod na mangyayari? Paano makakataka si Marco sa mas malalim na panganib? Sa mga sumunod na sandali, si Marco ay napilitang harapin ang realidad. Ang batang babae ay hindi lamang basta misteryo, siya pala ay susi sa mas malalim at mas nakakakilabot na katotohanan. Ang bawat sagot ay nagbubukas ng panibagong tanong, at bawat revelasyon ay nagdudulot ng mas matinding takot. Ang mga anino, ang simbolo sa pader, at ang glow sa mata ng bata ay nagiging mas malinaw na senyales ng panganib na hindi pa niya ganap na naintindihan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nakatayo sa tabi ng batang babae sa loob ng lumang kubo, ramdam ang presensya ng mas malalim at mas hindi maipaliwanag na panganib. Ang bawat tunog, bawat galaw ng anino, at bawat kisap ng liwanag ay nagdudulot ng mas matinding suspense. Ang manunood ay iwan sa matinding kuryosidad at kaba, ano ang tunay na layunin ng bata? Ano ang mas malalim na misteryo na naghihintay sa ilalim ng kubo? Ano ang susunod na mangyayari kay Marco? Ang bawat sagot ay magbubukas ng mas nakakakilabot at mas hindi inaasahang kabanata sa susunod na yugto ng kwento. Ang puso ni Marco ay parang bumulaga sa dibdib niya habang nakatayo sa gitna ng lumang kubo. Ang glow ng batang babae ay mas maliwanag kaysa dati, tila ba nag-uutos sa bawat galaw niya. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting nagiging mas malinaw, mas mabilis, at tila ba may sariling buhay, naglalakad, humihina, at sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang takot ay halos pisikal, bawat galaw niya ay parang may humihila sa kanya pabalik, bawat paghinga ay parang may humihila sa kanyang baga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya na kailangan niyang lumaban. Hindi na ito simpleng pagtakas o simpleng misteryo, ito na ang labanan para sa kanyang buhay at kaluluwa. Pinilit niyang huminga ng malalim at tumingin sa bata. Ang ngiti ng bata ay hindi na lamang misteryoso, may halo itong babala at kaalaman. Kaya mo ba? Bulong niya sa sarili, at tila narinig ng bata ang tanong niya. Ang batang babae ay ngumiti na may halo ng pagsang-ayon, at bigla niyang isinagawa ang isang kilos, tumuro sa ilalim ng sahig. Sa gitna ng kaba, naintindihan ni Marco na ang susi sa kaligtasan ay nasa mas mababang silid, sa ilalim ng kubo, sa gitna ng mga simbolo at mga anino na nagbabanta sa kanila. Habang bumababa siya sa lumang hagdan, ang sahig ay humihikbi sa bawat hakbang. Ang mga dokumento at larawan sa paligid ay naglalabas ng malamig na aura, at ang glow ng bata ay nagsilbing gabay sa bawat hakbang. Ngunit bago niya maabot ang pinakalalim, isang malaking anino ang lumitaw sa harap niya, isang nilalang na mas malaki kaysa sa inaasahan, may katawan na parang tao, ngunit may mukha at mata na hindi pangkaraniwan, naglalabas ng malamig na sigaw. Ang bata ay tumayo sa tabi niya, at sa ngiti niya, may kakaibang senyales, parang sinasabi, ito ang huling laban mo. Si Marco ay tumalon sa gilid at nilabanan ang takot. Ang bawat galaw ay puno ng desperasyon, nagmamadali, ngunit ramdam niya ang bawat kilos ng nilalang na nagtatangka na pigilan siya. Ang bawat hakbang ay tila may sariling puwersa na humihila pabalik sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang gamitin ang kaunting liwanag mula sa glow ng bata bilang sandata. Ang liwanag ay parang isang puwersa na nagpapahina sa anino, unti-unting ginagawang mas malinaw ang daan sa ilalim ng sahig. Habang lumalapit siya, napansin niya ang mga simbolo sa pader, isang lumang ritual na ginagamit sa baryo upang kontrolin ang mga aswang. Ramdam niya na ang batang babae ay hindi lamang misteryo, siya rin pala ay gabay na inilagay ng nakaraang henerasyon upang tulungan ang sinumang mabigo sa panganib. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng panibagong lakas kay Marco. Ang takot ay hindi na lamang hadlang, naging motibasyon ito upang labanan ang dilim na kumakalam sa bawat sulok ng kubo. Bigla, ang malaking anino ay sumugod, at si Marco ay pinilit na tumalon pabalik. Ang bawat galaw ay puno ng tensyon at kaba, at ramdam niya na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa bawat segundo. Ang bata ay lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Marco, nagbigay ng kakaibang enerhiya, parang nagbigay lakas at gabay sa kanya.
Ang anino ay unti-unting napapahina sa liwanag, ngunit bago ito tuluyang mawala, isang matinding sigaw ang kumuno sa buong kubo. Ang kaluluwa ng nilalang ay nagbigay ng huling labanan, ngunit ang kapangyarihan ni Marco at ang glow ng bata ay nagtagumpay. Sa sandaling iyon, natigil ang galit ng anino at ang kabuuan ng kubo ay naging tahimik. Ang mga simbolo sa pader ay nagliwanag ng banayad at ang sahig ay huminga sa katahimikan. Si Marco ay nakatayo, pawisan at nanginginig, ngunit buhay. Ang batang babae ay nakangiti, ngunit sa ngiti niya ay may halo ng misteryo pa rin, parang may bagay na hindi pa niya isiwala. Ngunit bago pa man makapagpahinga si Marco, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang mas maliit na anino, hindi kasing laki ng nauna, ngunit may mabilis at mapanlinlang na galaw. Ang bata ay ngumiti sa kanya, parang may sinasabi, hindi pa dito nagtatapos. Ang huling revelasyong ito ay nagdulot ng kakaibang kaba at tensyon, na nag-iwan sa kanya at sa manonood sa matinding curiosity. Ang bawat sagot ay nagbukas ng panibagong tanong, at ang bawat tagumpay ay may halong panganib na hindi pa ganap na naipapaliwanag. Ang kubo ay tahimik, ngunit ang aura ay nananatiling mabigat, puno ng anino at misteryo. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng batang babae, humihinga ng malalim, ramdam ang bawat galaw ng paligid. Ang glow ng bata ay nagsilbing gabay, ngunit may senyales na may mas malalim pang panganib na naghihintay sa kanila. Ang manonood ay iwan sa matinding kuryosidad, paano makakaraos si Marco sa natitirang misteryo? Ano ang susunod na mangyayari sa batang babae at sa puwersa na nananatili sa kubo? Ang bawat sagot ay magbubukas ng bagong kabanata sa kwento, na magpapatuloy sa suspense at engagement ng audience. Sa huling sandali, si Marco ay nakatayo, pinapawi ang pawis sa kanyang noo, at tiningnan ang bata. Ang glow sa kanyang mata ay kumikislap, at biglang may marinig silang malambing ngunit malupit na halakhak mula sa itaas, parang may nakatingin sa kanila mula sa kisam ng kubo. Ang huling twist na ito ay nagdulot ng kakaibang tensyon. Kahit na nanalo siya sa unang laban, ang panganib ay nananatili, at ang manonood ay iwan sa nakakatindig balahibong kuryosidad kung ano ang susunod. Ang hangin sa labas ng lumang kubo ay malamig, at ang mga dahon sa paligid ay gumagalaw ng parang may sariling buhay. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng bakuran, pawisan at nanginginig, ngunit may kakaibang kapanatagan na unti-unti niyang nararamdaman. Ang glow ng batang babae ay unti-unting humina, ngunit ang kanyang ngiti ay nananatiling misteryoso, parang may alam siyang hindi pa dapat malaman ni Marco. Ramdam ni Marco ang bigat ng mga pangyayari sa kanyang dibdib, ang takot, ang kawalang magawa, at ang mga anino na humahabol sa kanya sa loob ng kubo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa kanya, nalampasan niya ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Habang nakatitig siya sa bata, naalala niya ang lahat ng nangyari, ang unang pagkakita niya sa kubo, ang mga simbolo sa pader, ang mga anino na sumisindak sa bawat galaw niya, at ang mga lumang dokumento na nagbukas ng matagal ng lihim ng baryo. Ang bawat revelasyon ay nagdulot ng matinding kaba, ngunit nagbigay rin sa kanya ng kaalaman. Napagtanto niya na ang batang babae ay hindi lamang gabay, kundi simbolo rin ng pagkakaalam ng nakaraan at ng panganib na nagtatago sa bawat sulok ng baryo. Ang misteryo ng aswang ay hindi natapos, ngunit sa sandaling iyon, alam ni Marco kung paano harapin ang mga puwersang iyon sa hinaharap. Lumapit siya sa batang babae at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam niya ang init at enerhiya na nagmumula sa bata, na para bang sinasabi na ang bawat takot ay pwedeng malampasan kung may gabay at determinasyon. Ngunit sa kabila ng gabay, hindi maalis ang kaba, ang mga anino sa paligid ay patuloy na kumikilos, at may naririnig siyang mga bulong mula sa kubo na tila nagbababala, hindi ito nagtatapos dito. Ang paalala na iyon ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pag-iisip. Naglakad siya palayo sa kubo, at habang papalayo, napansin niya ang iba pang mga bata sa baryo. Ang ilan ay tila na-impluwensyahan ng puwersa ng aswang, ang ilan ay tila walang kamalay-malay sa panganib. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng tanong, ilang buhay sa baryo ang naapektuhan na ng lihim na puwersa? Ilang pamilya ang may koneksyon sa misteryo ng aswang? Ang bawat sagot ay nagbubukas ng panibagong tanong, at ang bawat tanong ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa puso ng manonood. Sa kanyang pag-uwi, si Marco ay hindi na lamang bata o simpleng tao na natatakot sa dilim.
Ang bawat hakbang niya sa madilim na kagubatan ay puno ng pag-iingat, bawat tunog ay sinusuri, at bawat galaw ay may kahulugan. Ang karanasan ay nagbago sa kanya, ang takot ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, at ang kaalaman sa lihim ng aswang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling misteryoso ang batang babae. Hindi niya lubos na naintindihan kung sino talaga ito, at kung ano ang tunay niyang layunin. Pagdating niya sa baryo, pinanood ni Marco ang kanyang paligid. Ang bawat bahay ay tahimik, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya sa mga anino. May mga bulong sa hangin na parang nagmumula sa mga lumang puno, at ang kanyang puso ay bumilis sa bawat hakbang. Ang kabuang karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isip. Ang peligro ay laging nariyan, kahit na nakalabas siya sa kubo. Ang misteryo ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng baryo, at ang glow ng batang babae ay nagbigay ng pangmatagalang aral. May mga bagay na mas mabuti pang hindi lubos na nauunawaan, ngunit kailangan pa ring harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag na nakikita siya sa sarili niya, isang determinasyon na hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa baryo. Alam niya na ang mga susunod na hakbang ay mahirap at may panganib pa rin na nakatago, ngunit may kakayahan na siyang harapin ang hindi nakikitang puwersa. Ang glow ng bata ay nagsilbing gabay, at sa bawat sandali, natutunan ni Marco na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pakikidigma, kundi sa tapang na harapin ang takot at misteryo ng mundo sa paligid niya. Sa paglipas ng mga araw, si Marco ay patuloy na nagbabantay sa baryo. Ang bawat anino, bawat tunog ng hangin, at bawat kilos ng mga bata ay sinusuri niya ng may pag-ingat. Ang kanyang katawan at isip ay nagbago, ang kabuang karanasan ay nag-iwan ng tatak na mahirap burahin. Ang bawat gabi ay puno ng alaala ng lumang kubo at ng glow ng batang babae. Ang misteryo ay nanatiling buhay, at ang bawat hakbang ni Marco ay puno ng pagkaalerto at paghahanda sa mas malaking panganib. Sa huling sandali ng kwento, si Marco ay nakatayo sa tuktok ng maliit na burol sa tabi ng baryo. Ang buwan ay mataas sa langit, at ang hangin ay malamig. Napansin niya ang anino sa ilalim ng puno, isang pahiwatig na ang panganib ay maaaring bumalik anumang oras. Ang batang babae ay hindi na nakikita, ngunit ang kanyang presensya ay ramdam pa rin sa paligid. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa manonood, isang paalala na kahit na natapos ang labanan, ang misteryo ay patuloy na umiikot sa dilim. Bago matapos ang gabi, isang malakas ngunit maikling sigaw ang narinig mula sa gilid ng baryo. Si Marco ay lumapit, ngunit wala siyang nakita, ang hangin lamang ang gumagalaw sa mga damo at puno. Ang karanasang ito ay nag-iwan sa kanya ng paalala. May mga bagay sa mundo na hindi kailanman ganap na mauunawaan, ngunit kailangan pa rin silang harapin ng may tapang. Ang mga viewers ay iniwan sa matinding curiosity at suspense. Ano ang susunod na mangyayari? Gusto mo ba ng sequel kung saan mas lalalim ang misteryo ng batang babae at ng aswang? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Marco? Sa pagtatapos, si Marco ay tumingin sa buwan, nag-isip, at ngumiti ng bahagya, isang ngiti na may halo ng kaba, pag-asa, at pag-unawa sa malalim na misteryo na kanyang naranasan. Ang kwento ay natapos, ngunit ang tatak ng karanasan ay mananatiling buhay sa isip ng bawat manonood, isang huling nakakakilabot ngunit nakakapukaw na eksena na hindi madaling malilimutan.